Hello mga abe, ako po yung lingkod, Kuya JDL. Bakit ako may hawak ng kandila? Alam niyo mga abe, meron kasi kong ginawang content sa Pilipinas, mag-iisang taon na ngayon ko lang ibabahagi sa inyo. About sa kandila. Alam niyo, sa ating mga kapatid na Katoliko, na kinabibilangan ko, ako po isang Katoliko, ngayong Easter season, ay nakikita natin sa simbahan yung tinatawag na Paschal Candle. Yun yung pamaskong kandila na sumisimbolo na si Kristo ay muling nabuhay. Dahil nga matatandaan na isa sa mga nasa gospel ni St. John na sinabi ni Kristo na siya ang daan, liwanag at katotohanan na walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pero gaano nga ba kahalaga ang paggamit ng kandila sa pananampalatayang Katoliko? O hindi lang sa pagiging Katoliko, pati na rin sa ibang sekta. At minsan nga sa mga kulto, medyo may significance din ang paggamit ng kandila. No, kung tutusin, napakasimpleng liwanag lamang nito. Pero kasi isipin nyo naman nung araw, hindi pa uso elektrisidad. At kung hindi lampara ang gamit nila, yung pinakamurang paggamit bukod sa sulo ng ilaw ay kandila. At medyo dramatic pa ang kandila no? Ay mag-focus eh. Alam niyo nung kakaprasong ilaw na to, nagbibigay ng pag-asa. Yan din ang kandila, no? Pagbibigay ng pag-asa. At eto, hindi ko alam, yung i-share ko sa inyo, kung ginagawa rin ito sa mga parishes na kinabibilangan ninyo kung kayo Katoliko. So, pero bago natin simula ang kwentuhan, nais ko muna kayong anyayahan kung hindi pa kayo subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo. Dahil ang kandila sa aming parokya sa San Miguel, Bulacan ay perkulay. At ito po, panoorin po ninyo mga abe. Hello mga abe, welcome to my channel. So kung kayo po ay Katoliko at iniisip ninyo mga nag-aalay ng kandila ang mga tao pag pumupunta sa simbahan at bakit siya may iba't ibang kulay, ngayon ko lang nalaman na, or siguro hindi ako attentive, ngayon ko lang nalaman na ang bawat kulay pala ay may tinatawag na o may makanya-kanyang kahulugan. So depende na yun kung ano yung kahilingan nyo. At kung medyo sakim kayo sa kahilingan, lahat pipiliin ninyo. Okay, pero okay lang yon. Hindi po ako nangungutya. Papaliwanag ko lang sa inyo kung ano-ano yung mga kulay. No? Kagaya po ng tinatawag natin na pink. No? Ang pink, o ito, ayan, ang pink ay para daw sa pag-ibig at kalusugan. No? Yan daw ang kahulugan ng pag-ibig at kalusugan. Kung yan ang hinihiling ninyo, yan daw yung ibibili nyong kandila o itutulos nyong kandila. Okay? Kulay pink o kulay rosa sa Tagalog. Ngayon naman mga abe, kung ang gusto nyo naman ay para sa mga fans naman ng purple, kagaya namin ni Mrs. JDL, ang purple ay sumasagisa para sa mga gustong magkaanak at para sa kayamanan. Yan ay ang kulay violet, purple o ang kulay ube. Ang mga dilawan naman ang sumasagisag para sa wish ng purity and good spirit. Kung gusto nyo ng kapayapaan, yan po ang pipiliin yung kandila. Yan ay ang kulay dilaw o ang dilawan. Okay? So ang susunod naman nating kulay mga abe ay kulay orange o kulay kahel. Yan naman ay ang gusto nyo ng kaligayahan at pagiging successful. Yan po ang inyong kukunin. Kulay kahel o kulay orange. Yan po ay para dyan. Siyempre, ang kulay asul naman ay para sa katahimikan ng isip. Sabi nga nila, kung meron daw halaga ang peace of mind, bibilin mo ito. Pero dito, sa pag-aalay ng kandila, yan ay kulay asul. Magdarasal ka lang naman taimtim at tutulusan mo ito ng kandila, yan ay iyong makakamtan. Para naman sa mga naghahanap ng forever o love life at para sa katatagan ng pamilya, ang passionate na kulay pula, ang iyong pipiliin at ipagtutulos. Normally, noong mga panahon ng bata ako, yan ang mga kandilang nakikita ko, ang kulay pula. Dahil naniniwala tayo sa kulturang Pilipino na ang pagmamahalan at pamilya ay isa sa mahalagang bahagi ng ating buhay, mga abe. At ang panghuli, ang siguro isa rin sa popular, ang kulay berde o kulay luntian o sa Ingles ay kulay green.
Yan ay nagsisimbolo sa pinansyal na aspeto ng pangangailangan at tinatawag na pag-asa. At dahil nga sa pananampalatayang Katoliko, ang hope o Year of Hope ang number 1 ngayon na kailangan natin o Jubilee na may hope na tema, kaya siguro marami rin mga pumipili nito. So, yun lang mga abi. Ako magtutulos na ng kandila bago pa ako maubusan. Pero mga abi, kung magtutulos kayo ng kandila at nanghihingi ng abuloy, mga abi, mag-abuloy naman kayo o magdonasyon. Dahil yan ay napupunta sa pagmintina ng pangangalaga ng tulusan ng kandila. Dahil hindi naman yan libre kapag yan ay pinalinis at pinagawa. Okay? So, yun lang mga abi. Maraming salamat po sa inyong panonood. At mula dito sa San Miguel, Bulacan, ako po ang inyong lingkod, Best Regard, Kuya JDL. Sana po may natutunan kayo. Bye-bye! Yun lamang po mga abe ang ating content para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at follow nyo po ako kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe para sa mga bidyong mga kagaya nito. Sige po, maraming salamat. Best regards, Kuya JDL.